So mga guys, siguro ay marami nang nakakaalam sa inyo na magkakaroon po tayo ng event sa sa May 17 po, no? Event na po natin sa May 17, Friday na po yan, 3 p.m. po ang ating assembly at start po ang program natin ng 4 p.m. So mga kaibigan, ito po ay initiative po ng mga vloggers po, no? Ang nag-isip po talaga nito, mga kaibigan, at ang naglakad ng permit ay si Mami Peng, no? So, nag-ask po siya sa mga vloggers kung go kami, and then lahat naman po ay nagsabi na gusto, no? So, talagang maraming may gusto na gawin ang rally na to. Mga kaibigan, dito mapakita natin dito sa mga DD sheets na to, no, sa kabilang kubol. Mapakita natin mga kaibigan sa mga Duterte, sa mga DD sheets na talagang maraming supporters ang ating Pangulo. 31 nga 31.6 million. Solid po yan mga kaibigan, no? At talagang tayo, marami po sa atin ay talagang silent lang. Silent supporter. Nagmumukha lang naman na marami sila kasi nga, marami po silang troll, no? Marami talaga silang troll, no? Hindi, at alam naman po natin yan since 2015, no? Bago pa lang yung kampanyahan, andyan na yung mga troll, mga kaibigan. And then 2016, andyan na talaga yan. Up to now, andyan na yung mga troll nila. At marami po silang pambayad sa trolls, no? So, tayo po dito, mga kaibigan, hindi naniniwala yung mga trolls na yan, mga DD sheets na wala itong suporta, ano, ng PCO or ng kahit anong ahensya ng gobyerno. Hindi po sila naniniwala. Kasi nga, mga kaibigan, ganun po sila eh. Sabi ko nga sa inyo, kung ano yung ginagawa nyo, kung ano kayo, yun ang inyong pinapaniwalaan, no? So, sanay po kasi sila na sila ay bayaran, mga kaibigan. So, akala nila na yung mga vloggers na nag-initiate nito ay bayaran din. Pero hindi po. Talagang ito po ay joint effort lang po talaga ng mga loyalista, meron din po mga sumuporta ng mga dilawan or pink lawan na tinatawag, mga kaibigan. Sabi nga namin, kahit anong kulay mo, mga kaibigan, regardless of your color and your political affiliation, wala po ditong pinipili. Basta kaisa po tayo ng layunin na talagang gusto nating umalis na as DepEd Secretary si Sara Duterte na very incompetent, mga kaibigan. Guys, sa atin pong rally sa May 17 ay ipapakita po natin dito ang mga issue ng DepEd na hindi po natutugunan ng ating Vice Presidente, na DepEd Secretary din. Nilagay siya dyan ng ating Pangulo Bongbong Marcos dahil naniniwala na makakaya niya na talagang solusyonan ang mga problema ng DepEd. Even mga kaibigan, noon sa budget hearing ay humiling siya ng 100 billion na budget ng DepEd at isusolve daw niya ang lahat ng mga problema ng DepEd. Pero iba naman po ang nangyari dahil hindi naman po niya na-solve ang mga problema ng DepEd. Sorry po mga kaibigan, ang bilis ko magsalita. So yun mga kaibigan, binigyan siya ng almost 1 trillion. Take note, almost 1 trillion po na budget, no, sa DepEd, pero hindi naman po niya na-solve ang mga problema ng DepEd. Kung baga, mga kaibigan, ay nadagdagan pa. So mga kaibigan, dyan po itatakal po natin yung mga problema na yan na hindi na-solusyonan at ipapakita natin dito mga kaibigan sa rally na very incompetent ang DepEd Secretary na to. Kaya nga nakakatawa mga kaibigan, kapag nagpo-post kami ng ganito, panay sabi ng mga DD sheets, ay, aalisin nyo, number 1 performance rating, trust rating. Hello? Are you sure? Na number 1 sa trust rating at saka sa performance rating? Are you sure? Para sabihin ko sa inyo, yung survey na yan ay not so accurate yan. Diba? At eto nga, napag-alaman sa survey na mas marami ang kinukuha na yung sa survey mas marami ang kinukuha na mga sumasagot sa survey sa Mindanao. Na kung titingnan natin, dapat mas marami sa Luzon dahil dito pa sa Luzon ang may pinakamaraming population. Pero ang ginagawa po ng mga surveyor, mas marami ang kinukuha nila ng mga tao na sumasagot sa survey sa Mindanao, 'di ba? So, doon pa lang ando na yung pagiging bias, mga kaibigan. So, syempre kapag ganito ang umiral, iba na talaga. Maraming mga tao na talagang naapektuhan pag ito ang pinag-uusapan. So, eto mga kaibigan, ang gagawin po natin sa May 17, kita-kita po tayo doon at ipapakita po natin dito sa buong Pilipinas na etong Sara Duterte na ito ay very incompetent at hindi na po siya dapat na mag-stay sa DepEd. Mga kaibigan, kawawa po ang ating mga kabataan, ang ating mga learners dahil bukod sa hindi siya nagiging good example sa ating mga learners, ay hindi pa niya napapangalagaan ng maayos ang ating edukasyon. Dahil alam naman natin ang kanyang sinasabi, self-confess na wala po siyang background sa education.
At even mga kaibigan, hindi po siya ma-attend sa hearing na pinapatawag ng Congress. Paano siya attend talagang nabubulgar na ang kanyang pagiging walang alam, no? Sa mga hearing na nagdaan mga kaibigan, palagi siyang, Yusek Mempid will answer the question, si Asek ganito ang sasagot. Hello, DepEd Secretary ka, hands-on ka dapat sa mga programa ng DepEd. Pero aminado nga siya mga kaibigan na hindi daw niya ni-review ang matatag curriculum dahil wala daw siyang background sa DepEd. So in short mga kaibigan, paano ka magiging effective no as DepEd Secretary kung hindi mo nga kayang i-review yung curriculum na matatag curriculum ng DepEd dahil lang sa wala kang background sa education? Hello, magdadalawang taon ka na? Hindi ka man lang bang makapag-aral? Aralin mo yan. Basahin mo, aralin mo. At yung may mga kung meron ka mga hindi maintindihan, ask your USEC, your ASEC, at sabihin mo, paka-explain nga ito. Ano ba to? Hindi ko to maintindihan. Ano ba yan? Diba? Aralin mo, huwag kang tamad. Napakatamad mo talaga. No? So, mga kaibigan, nakikita natin dito na itong sinasabi ng mga DD sheets, mataas na ang performance rating. Hello, mataas bang performance rating? Wake up, di ba? Wake up kayo, gising-gising din kayo pag may time. Mataas ang performance rating? Ano bang performance ng DepEd? Mga kaibigan, ang performance ng isang tao, ng isang ahensya ng gobyerno ay hindi nakukuha sa rating. Maaring sabi ko nga kanina mga kaibigan, dahil mas marami ang mga tao na tinanong sa part ng Mindanao, kaya talagang lumabas na mas mataas sa kanya. Mas mataas ang rating niya, mga kaibigan. Kasi pinakita doon sa isang nagsusurvey, mga kaibigan, just lately, pinakita sa nagsusurvey na mas marami ang tinatanong nila sa parte ng Mindanao na kung titingnan natin doon palang bias na. Kasi sinasabi ko nga mga kaibigan, mas marami naman, pinakamaraming population ang Luzon. Pero bakit mas marami ang tinatanong sa Mindanao o doon palang bias na di ba? So mga kaibigan, hindi tayo pwede mag-rely sa survey. Hindi nyo pwedeng sabihin ng mga DD sheets na ay mataas yan sa survey, mataas ang performance rating sa survey. Hello, survey lang yan. Ang sabi nga ng ating Pangulo, yung performance mo talaga ang dapat na tingnan ng pansin at hindi yung mga survey. No? Ang survey na pepeke, ang survey maaring bilhin, pero yung performance mo, yung nakikita sa iyo ng tao, kung ano ba ang nagagawa mo, yun ang karapat-dapat na tinitingnan ng taong bayan, no? Maging mapanuri tayo, mga taong bayan. Huwag tayong basta-basta naniniwala sa kung ano-ano mga survey, kung ano-ano mga sabi-sabi, yung mga pinapakalat, mga black propaganda ng mga DD sheets na alam naman natin, since 2015 ay meron na silang mga army of trolls na tinatawag na talagang napatunayan. Tayo, BBM supporters, panay lang sila marites, pero wala naman silang napatunayan na tayo ay may mga trolls. Even mga kaibigan, di ba, ang Oxford nga ang nagsabi nito, Duterte is paying $200,000, mga kaibigan, para sa mga trolls na yan. At kung i-convert yan sa panahon noon, mga kaibigan, yan ay pumapatak na sa 10 million. Pero sa ngayon, mga kaibigan, hindi na lang 10 million yan. Mas malaki na yan, di ba? So, kung titingnan natin, napakarami nilang trolls, mga kaibigan, na talagang nagko-comment sa social media, naninira, nandalait, at kapag nagpo-post ka, ay talaga namang lalaitin yung picture mo. Just yesterday mga kaibigan, di ba, nag-post ako ng isang picture. Kasama ko yung mga vloggers, sina Lakay Regan, sila Mami Peng, itong NJ Flores na DD shit, ay talaga namang nanlait na baklang pagkatas may gurang, talagang nanlait siya, talaga namang ako ay talagang nagalit ako mga kaibigan. At sinabi ko, magkano ba yung bayad sa'yo sa trolling? Yan, mga kaibigan. Tapos, nagpapabiktim. Eto mga to kasi mga DD sheets na to, mga kaibigan. Pumupunta sila sa mga pages ng mga BBM supporters. Eto yung trabaho nila para manlait, para mambuisit, at para kung ano-anong mga sasabihin nila, mga black propaganda. Pagkatapos, pag pinapatulan sila, nagpapabiktim. Sabi ko nga mga kaibigan, respeto. Kasi never ako pumunta sa isang page ng DD sheet para mambuisit. No? Mga kaibigan, kung aking bibilangin sa aking mga kamay, kung ilang beses ako nakagawa na mag-comment sa isang page ng DD Sheets, mabibilang ko lang yan. At kaya pa ako nakapag-comment kasi yung kanilang mga pages, kahit hindi ko naman pinapalo, ay talagang dumadaan sa aking pages. Pero hindi ko inuugali na pumunta sa page ng my page at para mambuisit. Kasi nire-respeto ko ang kapwa ko. Dilaw ka man, DD shit ka man, or ano ka man, ire-respeto ko
kung ano ang sinasabi mo dyan sa mga post mo. Pero itong mga DD sheets na to, iba mga kaibigan, iba talaga ang level nito mga kabastusan, mga bugok na mga bastos, nagmana sa kanilang tatay na si Duterte at nagmana sa kabastusan ng kanilang DepEd Secretary Sara Mau, di ba? So dito mga kaibigan, sabi ko nga sa inyo, diretso tayo dito. Wala tayo ditong mga pasintabi, no? Hindi tayo magpapasintabi dito kung ano yung totoo, yun ang sasabihin natin. Bastos naman talaga yung mga yan eh. Ipinanganak na bastos, palibhasa kasi nagmana sa kanilang magulang na bastos. Si Duterte yung lalaki, si Digonio. Hindi ko sinasama dito si Elizabeth dahil hindi ko naman alam kung ano ang kanyang pag-uugali, no. So si Digonio, no, si Digonio yung sinasabi ko bastos. So yan mga kaibigan, hindi naman yan sikreto dahil alam na ng lahat ng tao kung gaano kabastos yung tatay nila, no. Kaya manang-mana yung mga didishits na yan, bastos din. So mga kaibigan, babalik tayo dito sa rally, no. Ang bilis ko magsalita, sandali. Ako muna ay magbabasa. Mary Rose Andres Gakutan. Good morning po, Ma'am Admin Rich. Totoo yung sinasabi mo, Ma'am. Tamad kasi mag-aral at magpaturo sa mga nakakaalam. Correct ka dyan, no? Magdadalawang taon na siya sa DepEd pagkatapos ganyan. Hindi niya ma-review, no? So ano yan? Napakatamad talaga ng walang hiya, no? Jacinto Jack Villanueva. Yan. Salamat po sa panonood. Rachel Lux Roflo. Yan. Nawala yung ano. Wala nang maniniwala. Ang sabi niya, wala nang maniniwala sa iyo. Puro kasinungalingan, bayaran ka vlogger. Puro bakak mga sinasabi mo, go to hell. Ayan, ang didi shit. Wala palang maniniwala sa akin, ba't andito ka? Ay, napakatanga mo at napakabugok mo, di ba? Ikaw ang pumunta sa hell dahil hinihintay na kayo ng iyong tatay. Di ba sabi ng tatay mo na hindi daw kayo pupunta sa langit? Aminado yung tatay niyo na hindi kayo pupunta sa langit dahil alam niya kung gaano kasamaan ang ginawa niya dito sa mundo na talagang tsumugi ng mga Pilipino, no? Mga inosenteng Pilipino. So kung ayaw mo sa sinasabi ko, umalis ka dito, didi shit, bugok na napakatanga, no? Bugok na itlog. Ano pa? Good morning, Ma'am Rich Romeo Nolasco, Santa Teresa. Good morning din sa'yo. No? Sabi ko nga, respetuhan lang yan, galangan lang yan. Kung ayaw nyo sa sinasabi ko mga DD sheets, umalis kayo dito dahil unang-una sa lahat, hindi ko naman kayo iniimbita para makinig dito sa sinasabi ko, no? Dahil hindi ako pumupunta sa mga page nyo para mambuisit, no? So, mga kaibigan, no? Babalik tayo no, dito sa ating rally. So, punta po kayo sa Luwasang Bonifacio at isa po ako sa magsasalita. Mga kaibigan, meron po akong nakatoka po ako sa some issues ni Sara Duterte na hindi po niya na ayos mga kaibigan, no? Yung mga issue na yan sa DepEd. Nakatoka po ako. Toka-toka po kami mga kaibigan. Parang nagko-content kami niyan no? So, kung ano yung makikita nyo sa akin dito, pag ako'y nagko-content, ganyan po ang makikita nyo sa akin sa Liwasang Bonifacio, no? Ako'y magsasalita, no? Ng some issues na i-raise natin na naging problema ng DepEd na hindi po nasolusyonan, na mga kapalpakan po ng DepEd Secretary Sara Duterte. So mga kaibigan, magpunta po kayo dyan, magdala po kayo ng tubig, pagkain, pero mga kaibigan, magdala lang kayo, no? Para talagang just in case na wala, meron kayong makain, meron kayong mainom at may pera kayong pambili. Pero mga kaibigan, good news naman kasi marami naman pong mga loyalista, mga kaibigan at mga taga-ibang bansa, mga OFW, mga loyalista ang talagang sumuporta at nagbigay po ng pambili ng tubig, no? Pambili po ng pagkain. So mga kaibigan, meron din po, no? Pero kailangan din syempre na tayo ay mga Boy Scout, Girl Scout, kailangan meron din tayong sariling dala, no? Kahit konti lang. Pero makakaasa naman po kayo na pagdating doon, meron din naman kaming ibibigay sa inyo. Kasi sabi ko nga kanina, meron din naman po mga nag-donate na mga pera. Pero alam naman po natin kung magkano po ang sound system ngayon, no? So sa sound system pa lang po, doon napunta ng halos sabihin natin more than half mga kaibigan ng donation o 3/4 ng donation napunta na doon, no? Sa sound system pa lang kasi ang sound system po ay 95,000, no? Kung nare-recall ko po, 95,000 po ang sound system, no? So doon po dyan sa sound system na yan, meron na pong LCD, no? Na ipapakita po natin doon yung ating mga issues, no? Mga issues na ating tatalakayin at ipapakita din po namin doon kung sino-sino po kami na mga nasa committee, no? At bukod pa dyan mga kaibigan ay yun nga, magsasalita, isa-isa magpapakilala and then
may mga may mga pili po na mga vloggers na parang magko-content, no, magre-raise ng mga issues. Isa po ako doon, no, magre-raise ng mga issue at atin pong tatalakayin habang ongoing po yung programa, mga kaibigan, no? Para ipapakita natin dito sa rally po natin na ito, mga kaibigan, hindi po tayo katulad ng maisog rally na walang ginawa. Yung mga tumatayo doon, walang ginawa kundi mura ng mura, panay sabi, bangag, 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 yun lang ang kanilang issue. Bangag lang. Samantalang kami, mga kaibigan, hindi po namin gagawin na tatayo doon, magmumura at magsasalita ng kung ano-anong mga below the belt tapos wala namang issue. Iba po kami, hindi po kami ganun. Kung kami ay magpapababa ng tao, kailangan meron talagang, kumbaga, meron talagang issue at meron talagang, kumbaga, basihan kung bakit kami nagpapababa ng tao. Hindi kami katulad ng mga didishits na papababain ng ating Pangulo Bongbong Marcos samantalang napakaganda naman ang ginagawa ng ating Pangulo sa bansa. Di ba, mga kaibigan? Very ironic, papababain mo ang isang Pangulo na napakaganda ng ginagawa sa bansa. Nakita mo naman, West Philippine Sea issue pa nga lang, talagang excellent yung ginagawa ng ating Pangulo, mga kaibigan. Tapos pabababain nila at ilalagay nila yung Saramaw na tikom ang bibig pagdating sa West Philippine Sea na pro-China, na nakikipag-ugnayan at gusto maging ginawang sister city ng Davao, yung isang syudad ng China, at gusto pang emerge yung ating yung education system natin dito, yung kultura doon sa education system, sa culture ng mga Incheck. Hello, mga kaibigan, no? At sila din ang nagparami ng mga pogo na yan. Pinapasok nila mga pogo, kaya kita nyo, nagkaroon ng mga kung ano-anong mga pogo-related crime. At ngayon, kita nyo, mga kaibigan, meron pang pinaghihinalaan na alkalde ng Bamban, na Pampanga, na isang Chinese. At related ito, mga kaibigan, sa Davao din, di ba? Na lumalabas na ang si Duterte ang tumulong sa kanya para siya ay magkaroon ng citizenship or maging, at saka magkaroon ng kumbaga pwesto. Pero hindi naman niya sinabi, mga kaibigan, no, kung ano yung tinulong sa kanya ni Duterte. Pero sa palagay ko, eto yun, yung citizenship niya. Kasi alam naman natin na during the time of Duterte, ang Davao po, mga kaibigan, ay napakarami po talagang mga Incheck dyan. Bumuhos po ang mga Incheck na Chinese citizen na dumadating sa Davao, mga kaibigan, nagninegosyo, at yung iba, mga kaibigan, ay talaga namang magtataka ka, nakakapasok sila dyan at nakakagawa sila ng mga legal na mga negosyo, kahit hindi naman sila talaga mga Filipino, at nagkakaroon sila ng mga passport as a Filipino citizen, pero hindi naman sila Filipino citizen, sila po ay Incheck. Sila po ay Chinese, no? So, mga kaibigan, ongoing po yung mga investigation na yan sa ating Congress, no? At saka, yan sa Senate, mga kaibigan. So, titignan natin yan in the future, at babantayan po natin yan kasi yan po ay nakakabahala, no? So, ito na yan, mga kaibigan, no? Sinasabi ko sa mga DD-sheets, kung mahal niyo ang Pilipinas, kung bubuksan niyo lang ang pag-iisip niyo, mamahalin niyo ang Pilipinas kaysa tao, no? Mahalin nyo ang Pilipinas kaysa kay Saramaw, kaysa kay Digonyo. Mahalin nyo at unahin nyo ang Pilipinas. Huwag yung inuuna nyo yung mga puon ninyo, yung mga iniidolo ninyo ng mga pro-China at willing na ibenta ang ating mga teritoryo, ang ating soberanya sa West Philippine Sea para lang sa China. Inuuna ang kapakanan ng China. No? So, real talk tayo, mga kaibigan. Yan naman talaga sila eh. Inuuna nila ang kapakanan ng China. Kapag ang China ang nakasakit, no comment. Kapag mga Navy natin nasaktan, nasugatan ng dahil sa pambubuli ng China, pag-water cannon, no comment. Pero, kapag tungkol kay Kibuloy, tungkol sa mga, alam niyo na, di ba? Ang gagaling magsalita. Ang gagaling magreklamo. Di ba? So, yan ang katotohanan, mga kaibigan, pero hindi yan makita ng mga brainless na mga DD-sheets. Good morning, Ma'am Admin Rich. Good morning din po sa iyo, no? Diony Montoya Tahor, no? Punta po kayo sa Liwasang Bonifacio, no? So, mga kaibigan, punta po kayo sa Liwasang Bonifacio, May 17, 3 p.m. po assembly at 4 p.m. po mag-start na ang program natin, no? So, dapat po kasi umaga yan. Kaso maraming nagsabi, no? Gustong pumunta. Maraming nagsabi na, pwedeng gawin ano na lang,
4 na lang, 4 p.m. na lang kasi galing sa trabaho, pupunta kami dyan kasi gusto talaga lang pupunta kaso nga may trabaho. So sige, maraming mga pinagbigyan, no? So para yung mga galing daw sa trabaho, gusto talagang pumunta, o sige. So ginawa po namin, instead na 7 a.m., ay inadjust na lang po namin ang oras. Naging 3 p.m. na lang po, no? At ang start po ng program ay 4 p.m. So, galing po kayo sa trabaho, kung gusto niyo pumunta, punta po kayo. Kinabukasan naman ay Saturday. Meron tayong mga kababayan na pag Saturday walang pasok, di ba? So, kinabukasan, wala namang pasok, no? Mga walang pasok ng Saturday. So, pwede kayong pumunta, di ba? Hindi kayo mag-aalangan na, may pasok pa kinabukasan, no? So, kaya Friday din po yan ginawa para yung iba po makapunta. Kasi marami sa atin walang pasok ng Saturday. So mga kaibigan, punta po kayo doon at makikita nyo po na yung mga vloggers po na inyong sinusuportahan ay makikita nyo po lahat doon, no? Yung mga pro-admin vloggers, yung iba po hindi po makakapunta doon kasi meron pong ibang event, no? So pinapunta po sila sa ibang event at saka yung iba naman ay nasa papunta po ng West Philippine Sea, no? So mamaya nga po mga kaibigan, pupunta po kami sa Zambales, no? At pupunta po kami pero hindi po kami sasama doon sa maglalayag, no? Pupunta lang po kami sa Zambales, tapos mag-interview po kami doon sa mga mangingisda, no? Sa mga naapektado ng pambubuli ng China, and then yung mga ibang kasamahan namin, sila po yung maglalayag papuntang West Philippine Sea. Gusto ko nga po sanang sumama, kaso nataon po kasi na may rally, no? So, sabi ko, hindi na lang ako muna makakasama, no, doon sa paglalayag, no, sa papuntang Baho de Masinloc or Ayungin Shoal, no, kasi magkakaroon po ng resupply mission, tapos marami pong mga sasama na mga boats, no, ng mga bangka, ng mga mangingisda. I think 100 yata yun, 100 na bangka yata, no, tapos yung Philippine Coast Guard, Philippine Navy. So yun mga kaibigan, so kami naman kailangan namin bumalik din agad dito kasi sa 17 nga merong rally, no? So, kita-kits po tayo lahat doon, mga kaibigan. Huwag niyo po kalimutan, Liwasang Bonifacio po, Freedom Park, Loton po yan, no? So, sabihin niyo lang po, Loton. Pag sinabi ng driver na Loton o baba na kayo at makikita niyo naman dyan, pagtanong niyo na lang, nasa dito yung Liwasang Bonifacio or Freedom Park, mga kaibigan. Ang makikita niyo po yung nasunog na post office, yung dating post office, no, na nasunog mga kaibigan, doon po, no, sa tapat po noon, yung Freedom Park, Liwasang Bonifacio, no. So, kita-kita na doon mga kaibigan at mag-selfie tayo doon, no. So, nung May 6, mga kaibigan, nung sa Senate, doong nag-rally kami sa Senate, no, yung Pasok ICC, marami na akong nakita ng mga sumusuporta sa aking page ng mga followers, no? At iba doon ay nakapagpa-selfie kami, no? So mga kaibigan, ipapasok din po natin yung ICC pasok, no? Dito sa ating Sara Resign. Ipapasok din po natin ulit yung ICC pasok, no? So meron din magtatalakay niyan. At dito po mga kaibigan ay hindi lang po kami magsasabi ng aming mga hinaing ng mga saloobin, kundi i-raise mo namin ang mga issue ng DepEd. Bakit namin pinapag-resign si Sara Duterte? Kasi incompetent po siya at marami pong mga issue sa DepEd na hindi po na nasusolusyonan. At siya po mismo self-confess na hindi po siya hands-on, no? Dito sa matatag curriculum, hindi po niya nare-review dahil wala siyang background sa education. So mga kaibigan, yan na lang muna, isa-save ko pong aking boses kasi sabi ko, naku, dapat hindi muna ako inom ngayon ng malamig na tubig kasi parang sumasakit-sakit yung aking lalamunan, no? So kailangan kong i-save yung aking boses para sa May 17. Magsasalita pa naman ako, mga kaibigan, sa stage. No, maraming po salamat, guys. So, hindi na muna ako masyado magla-live, no? Sasave ko yung boses ko until May 17. At hindi na muna ako iinom ng malalamig. Maraming po salamat sa inyo, sa lahat po ng nanood. At huwag niyo pong kakalimutan, May 17, 3 p.m. po ang assembly, 4 p.m. po ang start ng program, no? At makikita niyo po doon ang inyong mga paboritong vloggers. Maraming po salamat. Kita-kits po tayo doon. Admin Rich po muli ito nagsasabing, fight fake news, expose the truth. Bye!